Pero Vice, bukod dyan sa apat, si Neil Etheridge din daw. Meron din kayong friendship. Friends kami din. Ganda ko talaga, di ba? Oo, Angel Locsin, di ba? Tapos pitas ako talaga. Natapakan mo yung hair niya. Actually. Ito nagsimula sa Twitter din. Ngiti ni Vice, oh. Kasi pag pinag-uusapan niya, nagagandahan talaga ako sa sarili. Nahihiya ako. Sabi ko, siguro nabibuisit na sa akin yung mga tao na feelingera talaga ako. Hindi sa Twitter din, isang beses bago siya pumunta ng practice, nakanood siya ng Showtime. Tapos nag-tweet niya, tapos nag-thank you lang ako. Sabi ko, thank you. Tapos nag-tweet back. Tweet back siya. Ay, tapos nag-tweet back siya. Hindi na ako nag-tweet. Kasi sabi ko, naku, baka hindi na ito mag-tweet back, maano ako, o ma-disappoint ako, dahil aasa ako talaga. Tapos, that same night nung nag-tweet kami, party ni Rufa May. Tapos dumating siya. Nung dumating siya, naloka ako kasi ang kasama ko na si John Avila. Tapos nag-aaya na si John umiscape. Sabi niya, halika, lipat na tayo ng ano, may pupunta. Sabi ko, mamaya na, sabi kong gano'n, ubusin ko na ito iniinom ko. Pero ang totoo talaga, dumating kasi si Neil Etheridge. Pero dumedma ako, sabi ko, kasi ayokong pumansin, baka hindi niya naman ako kilala. Tapos siya yung unang umapproach. Sabi niya, hey, we were just tweeting this morning. Sabi niya, oh yeah, Neil! Sabi ko gano'n sa kanya, chumika na siya. Sabi ko, ang bait naman ito. Tapos yun na, nung flag raising ceremony dito sa ABS-CBN, para dun sa Independence Day celebration, nandun yung mga ASCALs, sila yung magpapanatang makabayan. Tapos nung nakita ko, ay, si Neil, sabi ko na si Neil. Tapos si Annie loloko ko, uy, si Neil nandiyan, te, ganyan, taray mo, nandiyan sabi ko, Dad, huwag mo ko lulukuhin kasi sabi ko, baka hindi na ako matandaan, mapahiya lang ako, Dad. Hindi ko talaga siya tinitignan. Tapos sabi ni Ann, nakatingin siya sa'yo, te. Sabi ko, hindi pero nakikita ko sa peripheral ko, nakatingin niya siya sa akin. Nakatingin siya sa akin. Tapos na tinawag ni Ascal sa stage, nagpapanatang makabayan sila. Ang tangkad-tangkad niya. Hindi ako tumitingin, palinga-linga ako. Pero pagtingin ko, nakatingin sa akin si Neil. Sabi ko, siguro na na-recognize niya, si Vice pala to, gano'n. Si Deadman. Tapos nung tapos na, nandito siya, siguro isang tao lang pagitan namin. Ayoko pa rin tumingin. Tapos madali ko si Ann, tinutulak. Alika na, alis na tayo, alika dali. Nahihiya ako talaga, hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Tapos pagkatapos, naglalandian na kami ni Ann. Binuksan ko yung Twitter ko, yung timeline ko, puro Neil Etheridge ang mention. Sabi ko, puro Neil. Sabi, taray ni Vice ganda, tweet ni Neil Etheridge. Ganyan, sabi ng mga followers. Tapos tinignan ko yung account ni Neil, tweet niya nga ako, na parang I was trying to get hold of you this morning, ganyan. Kaya lang, I was dragged off. I just wanna say hi. Gumana siya, ay, ang ganda. Tapos sabi ko, I'm still here in ABS. Ay, dumaan ka ng show. Sabi ko, if you're still here, why don't you visit the Showtime studio? The Madam people will be very glad to see you there. Tapos, bigla siya nag-tweet, do you have a BBM? Please send me your BBM through direct message if you have any. Ay, kinukuha ni nila na ako. Alam na nagmamadali sila dito. Oo, tapos yun nga, tapos nag-BBM na kami, tapos sabi niya, sige, pupunta raw siya. Although Ingles ha. Pupunta raw siya, tapos kung okay lang isama niya yung buong team. Tapos sabi ko, mahaba na Ingles. Sabi ko, ikaw nga sumagot para maganda. Si ano yung sumasagot. Sabi ko, gandahan mo yung English ha, para kunyari sa akin galing. Sabi ko, tapos dumating sila, ang bait niya. Sobrang bait. Sabi ko, ang bongga nitong mga lalaking to na deadma lang, yung walang diskriminasyon. Yung deadma lang kahit bakla, but yung deadma lang. O nakikipag-friends, nakikipagharutan. Mga totoong lalaki. Kaya happy ako. So, pinikilig doon. Hanggang ngayon. So siya na yung isa sa bago mong voice? Isa na siya sa bago mong voice? Karagdagan mo. Karagdagan. Oo, sabi ko nga sana magkita kami ulit eh. Tapos umalis siya, nasa Germany siya ngayon. Tapos nag-direct message siya ulit. I have a new pin. Di ba? Kaya, happy! Kilig kami. Kilig sa'yo ngayon. Siya yung bago. One of the many. Wow. Siya yung latest. Vice, pwedeng makuha lang yung reaction mo. Kala ko pwede makuha rin yung BBM. Yung BBM ni Neil Etheridge. Yung reaction mo dun sa pagkakasaksak kay Direk Ricky Valera. Nakakatakot na. Sobrang ang hirap ng magtiwala talaga ngayon. Ang hirap ng humarot. Sabi ko nga sabi ko, kayong mga bakla, sabi ko, baklales, harot na, sunod-sunod na yung ganyan, di bang ganun? Matakot na tayo. Ako naman kasi, hindi rin ako mahilig kasi sa random
yung Online nakikipagchikahan sa mga random people na hindi ko talaga kilala na chika ka sa makikipag-meet. Hindi sobrang cautious ako sa ganun. Ganun lang, extra careful lang dapat yung mga hindi lang mga bakla, lahat ng tao kung kani-kanino sila nakikisama, kung sino yung pinapapunta nila sa bahay nila, kung sino yung pinagbibigyan nila ng mga personal na impormasyon ng buhay nila. Kasi nakakatakot. Sa hirap ng buhay, may mga tao na talagang magre-resort sa ganun para lang makasurvive. Nalip niyo na po ba si Direk? Oo. Ano siya? Tawag dito, nakasama ko siya sa Petrang Kabayo. Oo, marami. Magkaibigan kami. Nabisita niyo na po ba? Hindi pa. Hindi naman siya nag-i-invite. Sa hospital. Siya Hindi, pupunta hindi pa eh. Dami ring trabaho. Hindi ko pa siya nabibisita. Pero one of these days, magkikita kami. Vice, hindi ka ba natatakot kasi sa overexposure? Naniniwala ka ba Kasi doon? Kasi unang-una, hindi rin siguro iaalaw ng ABS-CBN nyo na ma-overexpose ako at magresulta sa panawaan ako ng tao tapos mawala na lang ako bigla. Hindi rin naman nila iaalaw yon. Yung manager ko, si OG Diaz, yung ABS-CBN at saka ako, we work hand in hand para mapangalagaan din yung itong trabaho ko na hindi yung longevity habol din naman namin. Kaya ito nasa tamang posisyon pa lahat ng mga trabaho na ibinibigay nila sa akin. At saka siguro yung saya, yung tawa, hindi naman kasasawaan ng tao yon, lalo na ngayon. Gugustuhin at gugustuhin pa rin ng mga tao yun araw-araw kahit anong oras. Vice, what do you think was the turning point dun sa pagdating ng lahat ng mga blessings? Parang this huge parang spurt of projects lahat sa career mo. Ang sinasabi ko na lang siguro, panahon lang talaga. Ito na siguro talaga yung panahon ko na hinintay ko rin ng matagal. Panahon. Kaya nung naiinip ako dati, buti na lang hindi ako mabigay. Kasi nung binigay ni Lord, sabay-sabay. Eto na. Sunod-sunod. Kaya nga sabi ko, lahat binibigay na nakakatakot. Ano yung nangyayari sa akin? No? Nararamdaman mo yun? May ganun ka? Oo, may ganun. Napapransya rin ako minsan. Ano ba ito? Sunod-sunod naman yung blessing. Sabi ko, ba't kailangan ibigay sa akin ng sabay-sabay? Malulos na ba ako? Yung ganun. Pero dead wala. At saka sinasabi ko, itong mga blessings na binibigay sa akin ni Lord, ng sunod-sunod, talagang bulto-bulto, napakarami. Hindi to lahat sa akin. Itong mga blessings na to, idinadaan lang through me. Pero ipamimigay ko to sa ibang tao. Ibang tao talagang dapat makinabang ng mga blessings. Siguro lang hindi diniretso ni Lord sa kanila. Baka hindi nila ma-handle ng maayos. So pinapahanda sa akin, ikaw na bahalang mag-channel ng mga blessings na yan. Instrumento lang talaga. Vice, paano mo nakokontrol yung sarili mo? Kasi pagka sa mga comedy bar, ang lakas mo bad words. Pero dito sa Magandang Gabi Vice, grabe, ang lakas ng pag- Na rin, dati talaga merong conscious effort na kontrolin. Tapos talagang yung kailangan sanitized yung mga jokes, yung pumoproseso sa utak ko muna bago ko biglaing sabihin. Ngayon hindi na, kasi nasanay na ako eh. 4 na seasons na yung Showtime, pumasok na sa sistema ko na, ganito yung dapat, ganito yung bitaw, ganito lang ang pwede, ito hindi pwede, ito yung pang TV, ito yung hindi pang TV. Kaya minsan, pag pupunta ako ng comedy bar, naloloka naman yung mga tao, pati yung mga kasamahan ko. Nawawala na. Masyado nagiging pang TV na rin yung approach ko, pati dun sa live performance ko, na iba na. Kasi conscious na rin ako, meron ako mga following na bata, di ba? May mga sumusubaybay sa aking bata. Mga nanay na mas malawak na yung following ko sa TV kaysa sa comedy bar. Kaya ina-adjust ko na rin. Pero namimiss mo pang gawin yun, yung talagang sa private audience na no holds barred. Kaya ginagawa ko pa rin siya every now and then. Oo. Nagko-comedy bar pa rin ako. Parang 2 weeks ago nasa comedy bar ako. Hindi pwedeng mawala kasi kakalawangin ako pag hindi ako na-practice. Kasi iba't ibang yun kada performance ko kada gabi, ibang experience yung makukuha ko from the different people na nanonood doon, iba't ibang chikahan. Nakakabuo rin ako ng bagong material. Pag hindi ko na ginawa yun, nakakabobo. Hinahanap-hanap pa rin sa'yo ng mga tao. At Yung saka ganun. talagang, doon ako nagsimula. Vice, wala po bang regular schedule sa comedy bar? Ngayon wala pa kasi meron akong July 1 na concert sa Araneta. Kaya yun muna yung pinag-aadhan ko. Kasama ba si Neil Etheridge dun sa concert? Sana pumunta siya, kung nandito na siya sa July 1, kahit pagbigay lang ng bouquet, kahit ako na yung bumili, iabot niya na lang. Oo. Sabi ko nga si Dimples Romana, nagkasama kami nung isang araw sa isang event. Sabi mo kay Angel, si Angel manonood ng concert. Sabi mo kay Angel, ayain niya si Phil. Para si Phil, ayain si Neil. Pero nandun pa rin yung four John, are they... Si Sian kasi guest ko. Si John at saka si Andrew, manunood talaga sila. Si Kian, hindi ko alam kung pwede siya. Ang busy kasi talaga ni Kian. Okay. So si Zian talaga for sure.
Ano pa naaabangan nila sa concert? Madami, lalo na ngayon kasi hindi na kami masyadong nagsasample sa showtime. Namimiss na nila yung showtime. Eto, lahat ng namimiss nila na sample ko na hindi pa nila nakikita sa concert ko gagawin sa Araneta. Kasi 'di ba sa showtime limitado lang naman yung oras, yung espasyo, kaya hindi ko na itotodo. Meron pang itotodo, lahat 'yun gagawin ko na sa Araneta. Costumes. Bongga, Liz Uy ang ano ko ang stylist ko bongga talaga kung bongga. Vice, nararamdaman mo ba ka-level mo na sila Tito Boy at saka si Chris? Yeah. King and Hindi. Queen of Talk. Hindi ko sila pwedeng maging ka-level. Sobrang ibang klaseng tao sila. Yung achievements nila, napakalayo naman sa mga na-achieve ko. Alam naman natin lahat. Kasi simula ko pa lang yung mga na-achieve ko ngayon, bagong-bago pa lang sila. Kung susumahin mo mula yung unang achievement nila dun sa paglabas nila hanggang ngayon, napakarami. Hindi ko na mahahabol yun. Hindi ko na mahahabol. Iba yung nag-iisa lang si Sir Boy. Nag-iisa lang rin si Chris. Sabi ko nga, walang susunod na boy. There will only be one Boy Abunda. And ako rin naman, I don't wanna be tagged as the next Boy Abunda. I wanna be the first Vice Ganda. Matanong lang kita, last na lang. Sa uso kasi yung divorce bill ngayon pinag-uusapan. Anong take mo dyan? Ano bang take ko sa divorce bill? Bilang isang, openly gay na... Una, hindi naman ako siya naapektado dyan dahil hindi naman ako magpapakasal. No? Pero para sa iba, opinion ko para sa ibang tao, iba na ang panahon ngayon di ba? Iba na talaga ang panahon. Kung meron nga annulment na nag-aalaw naman na mapawalang visa rin yung kasal, ba't hindi na ito doon sa divorce, di ba? Halos, hindi ko masyadong sigurado, pero halos magkapareho lang rin naman yung pagpapawalang visa nung kasal, di ba? So, at saka, pag tinignan mo yung buong mundo, parang tayo na lang yata ang walang ganon. Kung sa kanila nag-work, bakit sa atin hindi? Sa Espanya, na nagsimula ang relihiyon na ibinigay sa atin dito sa Pilipinas, may diborsyo. Yung relihiyon natin ngayon na pinanghahawakan natin ng paniniwala kung bakit hindi dapat ituloy ang diborsyo, nanggaling sa Espanya. Sila nga meron, ba tayo wala? In-adapt lang naman natin. Okay, and with that, thank you very much. Thank you. Bye. Telling na lang yan.